Hello and good morning to everyone. You are tuning in to our Sunday Cell Celebration online. Kamusta po kayo? At kamusta ang relationship natin sa Panginoon? Maayos po ba? Malapit pa rin po ba tayo sa Panginoon amidst this coronavirus pandemic crisis? If you want to share your story, just comment down below. And now, it's time for us to give our worship sa ating Panginoon. Kung ano mang ginagawa niyo dyan, nakaupo, nakaiga, nakatayo, kumakain, let's take this moment to sing our praises to our Lord. Tara na, mag-worship na tayo. Simulan na natin.
Thank you Ate Rosalie at Ate Irene for leading us in the time of worship. Ngayon na po ay dadako po tayo sa ating announcements for this week. Unang-una po ang ating PLD or ang ating prayer lifestyle development. Patuloy po tayong manalangin every 6 p.m. together with our families para as one mag-grow tayo sa ating Panginoon. Also in addition is that we will be having family communion every Monday, Wednesday at Friday po sa ating PLD. So every family should prepare their own bread and juice para maging pong elements sa ating communion. Any further announcement po will be posted sa ating PLDGC. Kung hindi pa po kayo kasali, ilagay lang po ninyo ang mga pangalan nyo in the comment section down below. Susunod po ang ating January show. Stay tuned po kayo mamayang hapon kasi magla-livestream po sila ngayon. It's an interactive platform para po sa ating kabataan, para makapag-engage sila sa isa't isa online at mag-grow sila in faith sa ating Panginoon. And also, coming soon pa rin po ang ating Kids Online. Nagpre-prepare pa rin po ang ating productions at ang ating teachers para po mas maengganyo po ang ating mga kabataan, ang mga bata pala, at mas ma-engage sila sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Now it's time for us to lend our ears at makinig sa salita ng Panginoon. I-prepare po natin ang ating mga puso at ang ating mga notepad sa oras na ito. Tawagin na po natin, the man of God is Pastor Jomar Gutierrez. Good morning, Cornerstone! Ngayon ay May 31, kung saan bukas, June 1 na. So marami na nag-aabang kung ano ang mangyayari sa ating new normal. But today, I have a simple message called New Normal, kung saan ating pag-usapan ano ba talaga ang meron para sa atin sa new normal. Bago ako magbahagi, gusto ko lang tanungin ng bawat isa, bakit ang mga tao gustong-gusto ng bago pero hindi naman nagsasawa sa kanilang mga mukha? Nabago na ba yung mukha mo? Di ba? Hindi. Pero ganun pa rin na kung ano, kahit itong mga nakalipas na araw, marahil lagi nyo naririnig ang salitang new normal. But today, I just want to speak something about new normal. Ano ba sinasabi ng Bible patungkol sa new normal? So, today I just want to read, samahan nyo ako na tayo ay magbasa sa Isaiah 43 verse 18 to 19. Ang sabi ng Bible ito, but forget all that. Kalimutan daw ang lahat. Kalimutan na natin ang lahat, pati yung mga nangyari. It's nothing compared to what I am going to do. Ito ang sinasabi ng Diyos. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. So, kung naghahanap po kayo ng bago, kung naghahanap kayo patungkol sa new normal, tingnan natin ang salita ng Panginoon. Ang mismong Panginoon nagsasabi na sa sitwasyon natin ngayon, meron na siyang ginagawa. At kailangan nating malaman, kailangan nating pansinin na ang Diyos, bago pa man may COVID, hindi dahil sa COVID o dahil magpapatuloy tayo sa sitwasyon, magiging bago na yung normal natin. Ang bagong normal ay dahil may ginagawa ang Panginoon. So, ano ba nangyari nung sa Bible, nung may bagong normal na nangyari? So, makikita natin meron tayong accounts kung saan new normal yung nangyari. Makikita natin nun ito dun sa New Testament Church, nung umpisa ng ating church. Sa Acts 2, verse 42 to 47, ang sabi, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miracles, signs, and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Verse 45 ang sabi, they sold their property and possessions and shared the money with those in need. So wala na pong naghihirap kasi tinutulungan nila. They worshiped together at the temple each day. Each day means araw-araw. Met in their homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity. Okay, yung mga tinatamad mag-church every Sunday, eto araw-araw sila nag-worship sa temple at sila yung nagkikita-kita sa kanilang mga tahanan. At panghuli ang sabi doon, all the while
praising God and enjoying the goodwill of the people. And each day the Lord added to their fellowship those who are being saved. Ito po yung new normal na nangyari pagkatapos po na ma-receive ng mga believers ang Holy Spirit. Kung saan, syempre, una, na-receive nila si Jesus Christ, tinanggap nila bilang Lord and Savior. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sa nabasa po natin na ito, kung ikaw ay natatakot about new normal, kung ikaw ay hindi sigurado kung anong gagawin mo sa new normal, let it be na ito ang pagbasihan natin kung anong gagawin natin. Una, I just wanna make a point na sa new normal, number 1 point natin, God is the reason of the new. Huwag po natin gawin na meron tayong new normal because sasama lang tayo sa pagdaloy. Yung kumbaga susunod lang tayo sa agos sapagkat ito sinasabi ng gobyerno. Isipin nyo po ang new normal natin ngayon, kung titignan nyo, ay puro restriction. Bawal mag-meet ng marami. Bawal lumabas. Dahil sa batas. Alam nyo, kailangan mong kailangan mong mag-submit. Ayusin yung law ng iyong classroom para ikaw pwede nang lumabas. Pero kung titignan nyo talaga, ang new normal ngayon ay patungkol ito sa restriction. Nakakalungkot isipin na bago pero hindi siya nakaka-excite sapagkat puro restriction. Pero ang Panginoon, kagaya sa binasa natin doon sa una, sabi doon sa Isaiah 43:18-19, ang Diyos mismo ang gumagawa ng bago. At pag may ginagawang bago ang Panginoon, hindi ito para sa tayo ay ma-restrict, kundi para tayo ay mapalaya. Sabi niya, kung sino ang pinalaya ng Panginoon, ay siya naman po talagang malayang-malaya na. Kung sa bagong normal natin, tayo ay restricted, hindi ako papayag na ang dahilan ng ating new normal ay ang COVID, ang sakit o yung mga restriction na ginagawa. I want to suggest about isa na maging new normal natin ay dahilan ay dahil na-meet natin si Lord. Kapatid, kung ikaw ay bago sa pakikinig ng mensahe na ito o kung ikaw may matagal ng mananampalataya, gawin natin yung bagong normal na ang dahilan ay si Jesus sabagat na-renew o na-meet mo si Lord. Gaya ng sinasabi ko kanina, I've been thinking kung ang new normal ay puro restriction, ayoko rin pumunta sa new normal. Pero, kung si Jesus ang new normal, sabi ng Luke 1:37, for with God, nothing will be impossible. So, kung si Jesus ngayon na nasa buhay mo, kung marirenew yung relationship mo kay Jesus, kung ikaw ay nanghina, kung ikaw ay napalayo, kung ikaw ay nagbabalik muli kay Jesus, ang iyong new normal, wala ka nang magiging restriction. Hindi kagaya ng iba, natatakot tayong lumabas, baka tayo magkasakit o baka tayo mahuli mahuli dun sa mga pinagbabawal. But with God, nothing is impossible. Pero ito pa yung gusto kong verse. Sinasabi kanina, dun sa Luke 1:37, sa Diyos, walang imposible. Pero inulit itong salita na ito, inilagay naman sa aspeto ng pagiging tao. Sabi sa Mark 9:23, all things are possible to those who believe. Tingnan niyo po, sa Diyos, walang imposible. Pero sa mga tao na naniniwala sa Diyos, lahat ay posible. Kung ang dahilan ngayon ng new normal mo ay si Jesus, ano man yung mga bagay na hihirapan ka nung nakaraan, o ano man yung mga bagay na sa tingin mo mahihirapan ka sa hinaharap, kung si Jesus ang inyong new normal, all things are possible with God. All things are possible to those who believe with God. So, tandaan po natin yon. Huwag po tayong papayag na ang new normal natin dahilan ay dahil sa COVID, dahil sa sakit, o dahil sa ini-impose ng gobyerno. Hayaan natin na maging new normal sa atin dahil na-meet natin, dahil kasama natin, dahil nakikipaglakad tayo sa Panginoon. Ikalawa, gusto ko rin i-share sa inyo, ang new normal ay lifestyle change. Napansin nyo na po, no? So, ngayon, alas 8 pala ng gabi, tahimik na ang kalsada. Maga, yung alas 6, wala pang ganang tao sa kalsada. Noon, alas 5 marami ng tao sa daan.
paglalabas ka ngayon, kailangan naka-face mask ka. Kanina may namit akong isang kaibigan, medyo alanganin siya makipagkamay. So, marami pong nabago. Pati nga po yung pamimili, lahat ng bagay maraming nabago. Pero sa totoo po, kung yung mga bagay na yan ay nangyari din. Naalala ko po, nagbabasa-basa ako ng history. May kagayang sitwasyon na naranasan natin. Nung unang panahon, meron po yung tinatawag na yung Spanish flu, kung saan maraming tao rin po namatay. So napilitan din ng mga tao na magbago ng pamamaraan ng pamumuhay. Pero tingnan niyo po napilitan silang pamamaraan ng pamumuhay, palitan yung paraan ng pamumuhay. Pero dumating pa rin yung COVID. Ano pong garantiya kung papalitan natin ang lifestyle natin ayon dun sa itinatagubilin lamang ng batas, tinatagubilin lamang ng mga eksperto, kung yun lang ang susundin natin, wala namang garantiya to na wala nang darating na susunod na COVID o wala nang darating na susunod na magpababago ng lifestyle natin. Pero ang suggestion ko, baguhin natin yung lifestyle natin kung saan ang lifestyle natin, pag binago natin, ang buong kabuhayan natin, ang buong buhay natin, pati yung ating pagtanggap sa nangyayari, ay hindi tayo matatakot anuman yung dumating. Sabi doon sa binasa natin doon sa Acts 2:42, all the believers devoted themselves to apostles' teaching. Ito po yung lifestyle na sinasabi ko, na kung saan mabakikita nyo po doon ng mga salitang devotion, devoted, apostles' teaching. Kung ikayo po ay bago sa pananampalataya, parang ang bigat ng salitang devotion, ang bigat din ng salitang apostles' teaching. Pero pasimplihin lang po natin. Ang devotion means itinatalaga mo yung sarili mo, idinededicate mo yung sarili mo, o ipinupush mo yung sarili mo na gawin ang isang bagay na regularly. So ano ba yung devotion? Dinidevote nila yung sarili nila sa apostles' teaching. Ayan na naman, mas malaking word na naman yung apostle. Yung mga apostle, parang yung mga may halo, ganon. Pero sa totoo po, padaliin natin. Ano ba ang apostles' teaching? Ang apostles' teaching, ito po yung mga tinuturo ng mga apostles sa mga taong doon sa unang church na nakakilala. Kanina pinag-iisipan ko, mahirap kaya maging apostle? Pero tinatanong ko sa nila, ang apostles' teaching, sa unang isip ko, ito yung Biblia, di ba? Ito yung nakasulat sa Bible. But, yung naisulat sa Bible, isinulat ito ng mga apostles kung saan sila ay regular na tao na katulad ko, katulad mo. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, kaya nakapagsulat sila ng mga naisulat nila sa Bible, because they've been close to God. They've been close to Jesus. Sabi ng Bible, pinili ni Jesus yung 12 apostles to live with Him, to be close to Him. Alam niyo po, ang new normal ngayon, kailangan mabago yung lifestyle natin kung saan ang ating religion ma-convert into relation. Kapatid, kumusta ang yung relation kay Jesus? Diba? Yung mga apostles teaching, huwag nyo ganong iisipin na parang ito yung mga hindi dapat, ito yung mga dapat gawin, yung mga do's and mga don'ts. Pero most likely, ito ang lifestyle kung saan pinapakita dito yung kalapitan sa Panginoon. Nung namuhay po ang Panginoon, nung tinawag niya mga apostles, ang sabi niya sa kanila, sumama kayo sa akin. Ang mga disciples naman po, iniwan ang lahat. Iniwan yung mga ginagawa nila para makasama si Jesus for 3 years. Hindi lamang turuan, kundi isama rin sila sa ministry. Kasama silang nagpagaling, kasama silang nagparami ng pagkain, kasama silang nagpalayas ng mga demonyo. Ngunit yung mga bagay na yun, nagawa nila dahil closely silang kasama ng Panginoon. Nakikita nila araw-araw na ginagawa ni Lord. Nakikita nila behind the scene. Nakikita nila tuwing 2 o'clock, tuwing 4 o'clock, tuwing napapagod ang Panginoon, tuwing mag-uumpisa ang Panginoon, mag-uumpisa siyang mananalangin. Yun po yung lifestyle na sinasabi kung saan wag nating hayaan na ang new normal natin, mabago yung lifestyle natin, ayon lamang sa pagsunod para makaiwas sa COVID. Sapagkat ang purpose bakit tayong may iwas dun sa sakit para humaba yung buhay natin. Pero I tell you, hindi mo kayang pakabain ng buhay mo. Abot ka lang 80, abot ka lang 100. After 100, ano na? Di ba? Pero ang sinasabi ko rito,
ang kailangan nating ayusin na lifestyle, yung lifestyle ng kalapitan sa Panginoon. Nang sa ganun, kung ang purpose natin ay buhay na humaba yung buhay natin, edi gawin na natin ang purpose natin, buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Darating ang panahon kung saan pagdating ni Jesus Christ, sabi, Panginoon, Panginoon, di ba? Sabi niya. Tapos sabi niya, lumayo kayo, hindi ko kayo kakilala. It means, it is a relational thing. So, ang lifestyle, kailangan, yung apostles' teaching, kung ano yung tinuturo ng mga apostles, yes, andun yung Bible, yes, andun yung mga aral, but ang kabuuan na yun ay yung kalapitan. Sapagkat yung mga apostles, yung pinili niya, kung titingin yung Bible, ang sabi niya, pinili niya sila upang maging kasama niya, maging close sa kanya. Amen? Ikatlong point ko about new normal, ang fellowship. Sabi, they devoted themselves to fellowship. Ang sabi doon, the word fellowship po ay mabigat sa atin, lalo na sa mga niyayaya. Ayaw nyo naririnig ng fellowship. Sabi nyo, alikayo, maki-fellowship tayo, aliyo. Ang isip natin pag fellowship, prayer meeting, magsimba, lahat ng cell group. Pero totoo, the word fellowship comes from two words, fellow and ship. Ano ba yung ship? Yung ship, yung the act of doing yung unang salita. But fellow means to associate or to be equal in rank or character. So, hindi ibig sabihin na pag fellowship, yung magsimba, magsama-sama. Bawal pa nga magsama-sama, di ba? Sa new normal, bawal pa po na magsama-sama yung marami. Ang sabi ng sa mga binabasa ko, halimbawa, kung pinag-uusapan po ang church, kung dati ang church nyo ay 100 ang inyong population, kapag nag-church na kayo, dapat 50% lang sapagkat one seat apart. Pero fellowship means is to be associated. Una, maging kaugnay ka. Kailangan mayroon kang connection. Sa new normal po, dapat mayroon kang connection. Hindi lamang sa Panginoon. Kanina, sineshare natin it's about your relationship to God. But also, it's your association. Sino yung mga kasama mo? Last week, habang nagpipreach si Pastor Ogo, sabi niya, problem solved. Diba? Kadalasan po, ang problema nanggagaling sa tao. Sabi nga nila, mahirap daw ang trabaho ng pagpapastor sapagkat ang trabaho ng pastor ay puro problema. Sapagkat when you deal with people, they come with problems. Pero sa tingin ko po, ang solusyon galing din sa tao. When you have problem, tao. Pero solution, galing din po sa tao na merong relasyon sa Panginoon. Kapatid, when we talk about fellowship sa new normal, you should associate yourself with someone who are close to God. Sapagkat sila ay makatutulong sa iyo para ikaw ay malapit din sa Panginoon. Ikalawa, sabi doon, equal in rank or in character. Kailangan kung yung mga taong sinusundan mo na malapit sa Panginoon, kung ano yung ginagawa nila, kung sila ay nagde-devotion, kung sila ay nag-PPLD, kung sila ay nananalangin, kung sila ay naghumahayo, nagre-reach out, kahit sa mga panahon na ito, kailangan yun din ang ginagawa mo. Ang sabi nga doon, watch and learn, di ba? Huwag lang tayo puro watch. We should also learn and do the action. We should be equal in rank na pare-pares tayong gumagawa, pare-pares tayong kumikilos, at pare-pares din tayo na pagpapala. Also, we should be equal in character. Kung ano yung character, alam nyo po, sa ating 365 devotion, lagi nating sinusulat doon na kailangan nating isulat at least 1 or 2 characters of God na kunin natin mula sa mga verses na binabasa natin araw-araw. Yung character na yun, kailangan gawin din natin, nakikita natin yung mga kapwa disciples natin, kapwa Kristiyano natin, nakikita natin sila ay matulungin. Kapag lagi po nyo silang kasama, gayon din po ang mangyayari sa inyo, magiging matulungin kayo. Kung sila po ay laging mapaglinis, sigurado mapaglilinis rin kayo. Kung sila po ay laging mapagtimpi, kayo rin po matututo kayong magtimpi. So, fellowship means not just coming together, but being associated and being equal with someone. May gusto lang po akong i-share. Sabi po dun sa verse 45 nung binasa natin dun sa Acts 42, because of the fellowship, sabi dun, they sold their property and possession and shared their money with those in need.
wala na pong mahirap. Kaya po ba natin gawin ngayon yon, yung ibenta daw natin yung ating mga ari-arian at ibigay sa mga nangangailangan. Pero sa tingin ko po medyo mahirap ngayon. But this shows a socio-economic effect kung saan kapag tayo ay sumasama sa mga kapwa mananampalataya, kapag tayo nakikipamuhay, yung ating negosyo, yung ating ating kinabibilangan, yung ating kinikilusan na kunyari may gagawin tayo, meron tayong i-launch na business, we consult with fellow Christians, ay sabi doon, wala nang nangangailangan. Pero hindi pa natin kayang gawin yung binebenta yung property. Ako, wala akong pwedeng ibenta. Pinag-uusapan, no? Pag pinag-uusapan, ibenta daw yung property. Eh, wala po kaming lupa. Ang meron lang po kami, lupa sa kuko. Baka magkatulad tayo. Lupa lamang sa kuko. Pero, anong ibig sabihin nito ay to become and to collaborate. Alam niyo po yung salitang collaborate, gustong-gusto ko. Ngayon po, marami po sa internet yung salitang collaboration. Yung mga artists na nagko-collaborate po sila sa mga kanta. And when they do collaborate, ang ganda ng mga produce, ang gaganda nung mga work, yung work of art, yung kanilang mga ginagawa. It means also sa ating mga mananampalataya, tayong mga disciples ng Panginoon, we should collaborate. Magtulungan tayo sa mga gawain. Hindi lamang po sa akala natin ang tulungan lang sa gawain sa church, but also we can help each other promoting yung negosyo ng isa, o tulungan natin silang pag meron silang ginagawa, if we can suggest things to improve, may improve nila, or they need resources, pwede nating ibigay yung resources na yun. With that, mangyayari yung nangyari dun sa Acts, kung saan, ang sabi doon, wala nang nangangailangan, walang mahirap, sabagat pinagsasama-sama yung resources. Remember, hindi lamang po resources, hindi lamang pera hindi pera lang ang resources. Naalala ko po yung kwento ng isang inchik, isang matandang inchik. I had a privilege to have a old friend kung saan he's a Chinese. Nung nag-umpisa daw siya sa Santiago, wala naman siyang puhunan. Dumating siya bilang Chinese, wala siyang puhunan. Pero ang naging puhunan niya yung pagiging Chinese niya. Nung dumating siya, naghanap siyang kapwa Chinese, nakipag-collaborate siya. Yung mga kaibigan siya, nagkaroon siya ng kaibigan, isinama siya sa trust circle. Yung mga Chinese, alam po nila ito eh. Gumagawa sila ng trust circle na tinatawag, kung saan isasama kanila doon sa circle na yun, mapagkakatiwalaan kanila, pautangin kanila, pero yung utang na yun, wala nang bayaran. Ang ano nun, pautangin kanila para makapag-start ka ng business, tatangkilikin kanila, para kapag panahon na sila naman na nahirapan, papautangin mo sila, wala ring bayaran. Ganun po yung inaasahan na maging collaboration natin, tayong mga Kristiyano. And kung ganun yung mangyayari, ay wala nga namang maghihirap sa atin. Ayun, so new normal, ano? So, again, sa new normal, dapat meron talagang new din na dapat natin ginagawa na hindi natin usually na ginagawa. So, sa new normal natin, sa ikapat na point, ay yung communion. Hindi natin usually ginagawa ito. Lalo na tayong mga galing dun sa dating church. Nakakapag-communion lang tayo kapag tayo ay pupunta dun sa church kung saan iaabot ni Father yung communion. But, ayon dun sa nabasa natin, sabi doon, daily they break bread together. Araw-araw po nilang ginagawa yung nagko-communion, which is yung communion, inaalala nila yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. I tell you, this is something, it's about faith. Ito po yung hindi mo nakikita. Sometimes it doesn't make sense, but you have faith na when you do communion, merong nangyayari. Ang sabi ng Bible, dahil sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. We were made whole because He was broken. Ang pinag-uusapan po dito yung katawan ng Panginoong Jesus. Whenever ito po ang lagi kong sineshare at lagi kong pinapaniniwalaan. Every time that we break bread together, merong breakthrough na ginagawa ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko.
Kapatid, kung ikaw ay nananalangin about something, you need a breakthrough in life, you break bread together with God. Or if you have someone, araw-araw po, makipag-break bread po kayo. Ito po yung ginawa nila sa Old Testament, sa Acts 2:42 ang sabi doon. All the believers devoted themselves to sharing of meals. Sa ibang salin, they broke bread together daily. At may mga testimony po ako during ito pong nakalipas na 2 buwan na tayo po ay naka-lockdown. Sa Kawayan po, may mga kasamahan po kami, may mga young people po kami na nagtsatsaga sila na nung una, tinatawanan sila, oh, meron kang juice, meron kang tinapay, anong gagawin mo? But nakikipag-communion po sila. Alam niyo po, mga nakaraang linggo sinasabi nila, yung mga tumatawa sa kanila oh, kailangan mo si Father para mag-communion. Ngayon, yung mga kamag-anak po nila, yung mga kasamahan po nila sa bahay, kasama na nila nagko-communion, kasama na nila nag-PPLD, kasama na nilang nag-worship, kasama na nilang nag-aaral ng salita ng Panginoon. And I tell you, sa kanilang testimony, hindi nila ma-imagine kung paano nila i-reach out yung mga tao na yun. I tell you today, kapatid, umpisahan mo makisama. Umpisahan mo, every MWF po, meron po dun dito po sa ating PLD, tayo po ay nagko-communion. Ini-encourage po namin ng bawat isa. Makisama po kayo. At I tell you, sa mga susunod na araw, ikaw naman ang magkakaroon ng testimony kung paanong breakthrough ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. New normal, maging new normal po natin ang communion. At dito po, gustong-gusto ko rin yung part na we remember that Jesus Christ died whenever we do communion, but also we remember that He resurrected. Yung po yung foundation ng faith natin na kagaya ng sinasabi ko, sa pamamagitan ng Panginoon, sa pamamagitan ng Diyos, wala nang imposible sapagkat nagapi niya ang kasalanan, nagapi niya ang kamatayan. Ano pa ang mas mabigat doon? Amen? At ikalima, sa ating new normal, sabi doon, all the believers devoted themselves to prayer. Acts 2:42. Hindi po mawawala ang panalangin sa buhay natin, lalong-lalo na sa bagong normal. Sapagkat una, sa new normal, hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod. Sapagkat pabago-bago ang mga patakaran. Whether it's travel, whether it's business, whether it's gathering, kahit lahat po ng bagay, pabago-bago, ayon. Sa susunod na araw, wag naman po halimbawa, nagkaroon po uli ng outbreak, mababago na naman. O kaya hindi man outbreak, meron lang 2 o 3 sa city nyo, sa lugar nyo na mag-positive. Sasabihin ko po sa inyo, mababago na naman ang panuntunan. Kaya, kailangan po nating manalangin. Bakit natin kailangan manalangin? Kung gusto nyo may mangyari sa buhay nyo, manalangin kayo. Tingnan nyo po yung Acts 12:1-19. Hindi na po natin babasahin pero mamahaba. Ito po ay kwento kung saan pinahuli ni Haring Herod Agrippa si James. Pinapatay po niya. And after that, nakita niya na natuwa yung maraming tao dahil pinapatay niya si Apostle James. Pinahuli niya uli si Peter. Pero ang sabi doon sa account na yon, pagkatapos po mahuli ni Peter, ay nanalangin ng sobrang tindi ang church. At pagkatapos nilang manalangin, nagkaroon po ng end story, si Peter po ay miraculously nakawala, pinakawalan, nag-send po ng angel ang Diyos at nakawala po si Peter. Ang point ko po rito, if we want something to happen, we must pray. Wala pong nanalangin nung si James. Hindi na sila nagkaroon ng oras manalangin. Pero nung si Peter, ang sabi ng Bible, sila po ay nanalangin. Ang panalangin po natin is a matter of death, life or death. Kung walang mananalangin, maraming mamamatay. Kung walang mananalangin, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya minsan kapag tanong tayo, wala naman nangyayari sa buhay ko. Kapatid, kung walang nangyayari sa buhay mo, tanongin mo, ano ba ang pinapanalangin mo? Kasi kung hindi ka mananalangin, ang mangyayari lang sa buhay mo, susunod ka lang sa agos. Mahirap po sumunod lang sa agos. Kasi yung agos hindi mo alam kung saan ka dadalhin.
Kaso, ngayon, paano kung yung agos papunta sa kanal? Paano ang agos papunta sa septic tank? Di ba? Mas mainam manalangin nang sa gayon bigyan tayong direksyon ng Panginoon. Nang sa gayon magkaroon tayo ng favor sa Lord para tayo may mangyari sa buhay natin. Kagaya ni Peter. Dumating ang anghel, binigyan siyang direksyon kung paano siya makalalabas sa kulungan. So, yun po ang new normal natin. Kumusta ka, kapatid? Ano ba ang new normal mo? Ano ba ang inaasahan mo? At sa new normal naman po ng mga disciple, ng mga nasa New Testament, tuloy po natin yung binasa natin kanina doon. Sabi doon, gusto ko lang i-point out itong mga to. Verse 45, sabi, they sold their property and possession and shared the money with those in need. Ito yung kanina. Wala nang mahirap. Nakahanda ka ba na makaahon na sa kahirapan? Kung nakahanda ka, kailangan mamuhay ka ng new normal. Ano yung new normal? Yung 5 bagay na binahagi ko kanina. Una, kailangan mong mag-umpisa sa pamamagitan. Kailangan ang magdahilan ng iyong new normal ay si Jesus. Ikalawa, kailangan meron kang lifestyle change. I-devote mo yung sarili mo sa apostles' teaching. Naku, pastor, ang hirap naman. Hindi. Ibig lang sabihin, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Magkaroon ka ng relationship sa Diyos, kagaya ng mga apostles, kaya meron silang naituturo. Ikatlo, kailangan mo ng fellowship. Hindi lamang ito po yung pinag-uusapan ng church. Importante po ang pag-church. Every Sunday, tandaan nyo po nung makanakaraan, nung hindi pa tayo na-lockdown, maraming tao ang nagdi-disregard ng Sabbath day. Nagdi-disregard ng pagpapahinga. Kaya nung nag-lockdown, ang sabi ni Lord, yan, ayaw nyo magpahinga. Ngayon, 7 days kayo magpapahinga. Wala nang makalabas. So, importante pa rin po yung mga bagay naman. But it's beyond dun sa gathering, it's beyond dun sa getting together. It's being, anong tawag doon? Parang yung battle cry ng cell group. Living together. Doing life together. It's the fellowship. It's the cell group. And then, we collaborate with each other. Kung ano man yung trabaho natin, kung ano yung magaling ka, i-share mo sa iba. Kung may mga upcoming na mga bata, mag-disciple ka. Kung may mga skills na gusto mong matutunan, lumapit ka sa mga kapatiran na merong alam. Nang sa gayon, hindi ka lamang maturuan tungkol sa skills, kundi maturuan ka kung paano gamitin yung skills upang ma-uplift ang buhay mo, maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kapat, mag-communion. Ito yung by faith gagawin natin, na we do communion, we remember ito yung ating expression ng faith natin. Alalahanin natin na muling namatay at muling nabuhay ang Panginoon, at we break bread. Tandaan nyo, whenever we break bread together, breakthroughs are coming sa inyong mga buhay. Ikalima, be prayerful. Manalangin ng manalangin. Everything. Alam nyo po, hindi po ma-overdose ang taong nananalangin. At ang taong nananalangin, laging may nangyayari sa kanyang buhay. Okay? So yun, no one in need. 46, sabi doon, they worship together in the temple each day, met in homes in the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Ito po yung new normal na sinasabi namin. Wala na pong yung old church, bagong church na. Family altars are established, kung saan ang mga bahay, bawat tahanan, sapagat araw-araw, sila po ay nagmi-meet together, ang pamilya. Sila po ay nagkakaroon ng pagsasama-sama, sila ay nag-worship, sila ay sumasamba, sila ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. At andun yung great joy and generosity, nagbabahagi na ng pagkain. Alam niyo po, I've been dreaming po na makita ang bawat tatay na katulad ko, na mag-lead ng bawat pamilya ng family altar every day, every night. Kung saan they would come at time na 6 o'clock, whether it's 6 o'clock, whether it's 8 o'clock. Basta they would devote the time kung saan si tatay sasabihin niyo, alin na kayo, magsasama-sama, whether it's 30 minutes, whether it's 1 hour. The thing is, silang lahat sama-sama magpupuri sa Panginoon, aaralin yung gustong sabihin ng Panginoon, and they would share meals together. Then they would do communion. Grabe. Grabe mangyayari sa bawat pamilya natin pagkatapos nun. Ito yung new normal. Ito yung new normal. Hindi dapat yung normal na hindi tayo pwedeng ganito, hindi tayo pwedeng ganito. But when we do these things, I tell you, lahat ng bagay kaya natin gawin. At panghuli, ang sabi doon, 47,
All the while, praising God and enjoying goodwill of all the people. Kung saan, napupuri daw ang Diyos dahil nakikita ng mga tao yung nangyayari doon sa mga pamilya na nasa new normal. Dahil yung favor ng Panginoon ay nasa kanila. And tapos, hindi lamang yung favor ng Diyos ang nasa kanila, sabi doon, enjoying the goodwill of all the people. Sa New King James Version, yung favor ng tao. Yung mga taong nasa new normal, yung new normal na sinasabi ko, yung lifestyle, yung lahat ng binahagi ko kanina, ay yung mismong nandun sila, yung favor ng mga taong nasa labas na ipagkakalob sa kanila. May kakaibang favor. I tell you, ito pong lockdown na to, pagkatapos ng lockdown, nakikita ko na magiging iba ang negosyo, magiging iba yung mga bagay-bagay. But I tell you, ang mga taong uunlad, ang mga taong magtatagumpay ay yung may favor mula sa Panginoon at sa tao. Bakit? Sapagkat binago nila yung buhay nila. Sapagkat hindi lang sila sumunod dun sa flow, dun sa patakaran, kundi may mas higit silang ginawa kung saan ang Diyos walang imposible at dun sa tao na sumusunod sa Diyos, lahat ay posible. Sabi doon, each day, the Lord added to their fellowship those who are being saved. So, sa new normal, kapag ganito ang gagawin natin, makikita natin na yung mga milagro, sapagkat malapit tayo sa Panginoon. May mananalangin, gagaling. Yung mga disciples, may kakaibang favor. Biglang uunlad sa negosyo. Sinasabi ko yung negosyo, there's something about business, about victories, about success ng mga sa negosyo, sa sports, sa education. And then, ang sabi doon, many are saved. Hindi po mawawala dito yung plano, yung Great Commission ng Panginoon. Habang tayo ay pinagpapala, God is giving us resources, finances, good relationship, skills, mga resources kung saan pwede tayong mag-disciple ng ibang tao. All these things, ipagkakalob sa atin, favor. Para saan? Para mas marami po ang maligtas. Para po mas maraming makaranas. Para po mas marami ang makapamuhay ng tamang new normal. Hindi yung new normal na pinopropose ng mundo kung saan limitado tayo. Again, kapatid, sa panghuli, I just wanna, again, appeal sa inyo. Huwag po nating hayaan na ang new normal natin, ang dahilan ay dahil dun sa COVID. Hayaan po natin ang new normal natin, ang dahilan ay ang Panginoon. Dahil naranasan mo siya. Dahil na-renew yung relationship mo sa Kanya. Kapatid, kung ikaw, first time mo lang narinig ang mensahe na ito patungkol kay Jesus, patungkol dun sa relationship, I wanna invite you. Kung tinatanong mo, Pastor, paano ako magkakaroon ng relationship sa Panginoon? Simple lamang po, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano? Sa pamamagitan ng isang simpleng pananalangin. Sumunod ka sa akin at ito yung time, ito na yung new normal, ito yung pagkakatungusan, pwede tayong pumasok sa new normal. Tayo manalangin. Panginoon, sumunod ka kapatid. Panginoon, salamat po na kayo ang Diyos na nagbibigay ng bago. Dalain ko, Panginoon, sa oras na ito na ako'y makapamuhay sa new normal na ibinabahagi ngayon. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga sala, sa aking mga pagkukulang. Hinihiling ko po na ako po'y linisin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. Mula sa araw na ito, nais ko po na mabago ang aking buhay. Itinatalaga ko po sa inyo ang aking buhay. Nais ko pong sumunod sa nais nyo. At mula sa araw na ito, tulungan nyo po ako na makapamuhay ayon sa itinuturo, ayon sa ninanais nyo. Mula sa araw na ito, isulat nyo po ang aking pangalan sa libro ng buhay at kayo na po ang bahala sa akin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kapatid, kung ikaw ay nanalangin sa araw na ito, ng panalangin na yan, mag-uumpisa na yung new normal sapagat Jesus happened to your life. Amen? At ganyan din sa mga kapatid po na nangihina o sa kapatid na
na nag-iisip patungkol sa new normal, sundin lang po natin yung new normal na binahagi natin. Basahin po natin at alam ko po ang new normal nyo ay magiging kaiba. Hayaan po natin. Panghuli, gusto ko pong ulitin basahin yung binasa ko nila sa Isaiah, ang sabi doon. But forget all that. Kalimutan na po natin lahat ng paghihirap natin. Kalimutan na po daw natin lahat ng pinagdaanan natin. 19 ang sabi doon, for I am about to do something new. Meron na akong ginagawa. See, I have already begun. Nagumpisa na ang Diyos. Do you not see it? Sabi niya, I will make a pathway through wilderness. Gagawa ako ng daan sa walang daan. Mula sa bukid o sa gubat. I will create rivers in the dry wasteland. Magpapaagos ako ng ilog, ng tubig sa tuyong parang. Kapatid, yun ang ating new normal. Huwag kang papayag. Mag-umpisa ka ngayon. Mag-umpisa tayong lahat sa pamamagitan ng ating relationship kay Jesus at relationship sa mga tao at pagsunod dun sa mga bagay na ginagawa dun sa New Testament. At ayun, sa panghuling-huli, tayo po ay manalangin para sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa inyong mensahe. Salamat na kayo ang Diyos na gumagawa ng bago sa bawat isa sa amin. Dalahin po namin ang inyong favor, Lord, kagaya ng nakita namin sa Acts, kung saan ang inyong favor, hindi lamang favor ng tao, kundi favor nyo mismo ang kumikilos, sapagkat lahat kami na tutunan namin ang umpisa, ang dahilan ng new normal ay ikaw. At dahil sa new normal, babaguhin namin ang aming lifestyle at tutulungan nyo po kami maging faithful araw-araw. Lord, I pray right now, Lord, I just wanna pray, I wanna speak, Lord, and I will speak life sa mga tatay right now, Lord. Lahat ng mga tatay nanonood ngayon, Lord, I pray na lahat sila ay samahan ng inyong banal na spirito, ma-encounter ka nila, Panginoon, nang sa gayon, maitatag ang lahat ng mga family altars, Lord, sa bawat tahanan, nang makita po namin ang new normal po namin ay kakaiba sapagkat nag-umpisang kumilos ang mga tatay. At Lord, sa mga tatay pa po na wala pa po sa relasyon sa inyo, we speak, Lord, na kumilos po kayo, banal na spirito, sa kanilang mga puso. Gumawa po kayo ng sitwasyon. Marinig po nila yung araw-araw po naming pananalangin. Marinig po nila yung mga araw-araw na pagdulog ng kanilang mga anak sa pag-aaral, sa pananalangin. Father, I pray that we will see breakthroughs na mangyayari sa mga pamilya. At gayon din po sa pagharap po namin sa new normal, whether kung ano man po ang adjustment ng aming gobyerno, I pray na bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng talino kung paano kami makakakilos upang nang sa gayon, ang bawat mananampalataya, ang bawat disciple ay maka-adjust at magtagumpay. Nang sa gayon, kami ay maging fruitful at maging kagamit-gamit para sa inyong world conquest. Father, I speak your blessings sa bawat isa. I speak your love. I speak your peace na magbibigay sa amin ng confidence sapagkat kami ay mga anak nyo at hindi nyo kami pababayaan. Panginoon, salamat po sa buhay. Salamat sa gagawin nyo sa amin sa mga susunod na araw at makakarinig po kami ng magagandang balita kung paano nyo po itinaas, kung paano nyo binigyan ng favor ang bawat isa. Salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pagsamba. In Jesus Christ's name, amen. Again, magandang araw po. God bless po. Enjoy the new week. Thank you, Pastor Jimar, for sharing us the Word of God. Truly, we need to understand that we're going to the new normal and we are heading to a new normal. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating giving. Patuloy po natin ipunin ang ating mga ikapo, ang ating tithes and offering, para po pag nagkabalik-balik na po tayo at nagkatipon-tipon, may bibigay po natin ito sa ating Panginoon. At dito na lang po nagtatapos ang ating online service. Sunday Cell Celebration. Stay tuned po tayo for next week. With regards to this week, stay healthy, stay hydrated po tayo, and stay intact with the Lord. Thank you po.